sir, hindi naman sa binabaliwala namin yung subject mo, sir. Ang amin lang, sir, konting konsiderasyon lang, sir. Ang dami na namin ginagawa. Hindi porket minor subject, binabaliwala na. Ito'y para din naman sa inyo, yung mga project na ito. Aba, ito ay ating dapat alam ninyo dahil ito ay parte ng IT. Dahil dyan, kumuha kayo 1/4 sheet of paper. Mag-quiz tayo ngayon. Makabilis. In 5 sentences, isulat nyo kung ano ang meaning ng STS. Nakakainis naman. Pero, ano nga ba ang meaning ng STS? Many people misunderstand what science, technology, and society, or STS, is truly about. To some, it's just another subject filled with terms to memorize and theories to repeat. Because of this, many students focus only on remembering what's written in books without realizing the deeper meaning that lies beyond the pages. They rarely think outside the box or take the time to understand its true importance. But beyond these misconceptions, what does STS really mean? Is it just about the connection between technology and us humans, or an explanation of how things work because of the word science? Does technology mean only the internet and modern gadgets? STS is an academic field that studies how science and technology are created, how they work within society, and how they affect people, culture, politics, and everyday life. It doesn't focus on technical details. It focuses on the social, historical, and ethical sides of science and technology. Not just that, STS definitely studies how humans and technologies interact. But it goes much deeper. It looks at laws, culture, ethics, government policies, risk, public safety, and how society shapes scientific research. So it's not only about people using gadgets, but about the entire system around science and technology. In STS, science does not mean learning scientific facts. Instead, it means studying science as a social process. In STS, technology doesn't just mean about phones or computers. It includes anything human designed to make our life easier. From simple tools like wheels and lamps to complex machines and digital systems. Overall, STS helps us understand how science and technology change our lives, our behaviors, and the future of the society. So, baka may idea kayo na pwede natin i-detect doon film natin. Guys, nakakurious pa kayo kung paano nagawa yung laptop? Ito mo kasi ang astig, madami ka nang magagawa. Ano kaya yung mga ginagamit dati ng mga ninuno natin? Siguro natin is parang kasi, di ba, from the word computer, is computing, di ba, kaya yung abacus, di ba, gawa sa video, speaks. Kaya ang galing lang, di ba, nakapag-compute agad sila. Nakapag-subtract sila, na-amaze lang talaga ako, parang ka na naiintindihan. Like, ang galing lang kasi di ba kahit simpleng tools lang siya, kayang-kaya niyang mag-perform ng mga iba't ibang arithmetic operations na talagang functional talaga sa atin. Sa beads at saka sa stick. Like sa simpleng gamit lang na yan is nakakapag-calculate sila na gamit ang math, yung sum, addition, which is addition, multiplication, subtraction, division. Ang angas na, paano kaya yun? Parang sobrang astig naman nila gumawa nun. Instead, like, itaas at bababa lang nila yung mga beads. Parang ako nahihirapan ako mag-explain. Parang ang astig ganun. Paano kaya may sila yun? Galing talaga. May assignment na naman tayo kay Sir about sa intellectual revolution. Ano nga yung tatlong yun? Pagkakatanda ko, pre, Copernican, Darwinian and Freudian, revolution. And then, ang alam ko nga lang dun yung dalawa yung Darwinian at yung Freudian revolution. Hindi ko alam kung ano yung nakakulab sa Copernican revolution. Ikaw ba, alam mo ba yung Alala ko yung binago na yung geocentric model na idea ng
tao. Kasi ang iniisip ng iba noon, nasa Earth ang pinaka-gitna ng universe. Tapos ang ginawa ni Copernicus ay binago na, naging sun-centered na. Yung alam nating solar system today, yun yung pinakang-alam ko about sa Copernican Revolution. Grabe no, ang lakas ng plot twist. Parang ganun pa lang. Ayun, Darwin. Nalaman nila yung theory ng evolution ng tao. Parang pinalta nila ano na lang, create na lang sila ng tao to nag-evolve sa ancestor natin ng mga unggoy. Pero hindi pa yung napapatunayan, di ba? Kasi hindi pa nahanap yung genes talaga natin sa ano. Yung yan kaya? Yun. Parang alam ko yun. Parang yung support na dun lang ako nakinig. Parang nakakainis kasi parang ang dami-dami sinasabi dun sa iba. Ang natatandaan ko naman doon is yung yung sa unconscious mind. Tapos yung gumawa siya ng concept ng dun sa ID, ego, para super ego. Parang best part sa akin yung mga ego na yan. Yung sabi niya na ano. Understanding the sa grade ko dahil dun sa ego, ID, para super ego. Kaya pala sabi niya yung parang maraming action na tawag ito na natin nagaling sa unconscious. Pero sa lahat ng revolution, ano yung parang pinaka-favorite? Siyempre yung sa akin, ID, ego, super ego. Siguro sa akin yung Trojan din sa akin. Kasi gusto sa mindset. Malaking bahagi na ng buhay natin, ang gadget, internet, o sa madaling salita, teknolohiya. Kaya mahalagang maintindihan natin kung paano ito kaka-apekto sa atin o paano ito nababago ang paraan ng ating buhay. Isa sa matagumpay na epekto nito ang pag-unlad sa daluyan ng komunikasyon. Dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa mabilisang pagpapadala ng mensahe sa mga tao, lalong-lalo na sa mga impormasyong dapat ipaalam agad sa patutunguhan ng mensaheng ito. Sana all. Congrats. Wait lang. May kailangan lang akong gawin. One of the advancement of technology is easier communication. Dati, kailangan pa natin sumulat ng liham para makapagdala ng kung anumang mensahe ang gusto natin padala. Ngayon, ang kailangan na lang natin is cellphone o kahit anumang gadget. Maaari na tayo makipag-usap, makipag-text, kahit nasa malayong lugar pa ito. Isa ding advancement of technology ay yung learning convenience o mas napapabilis ang ating pag-aaral. Pwede na tayong mag-aral kahit kailan gamit lang ang ating mga cellphone. Mas madali na rin tayong makakakuha ng information gamit ang Google at iba pang platforms. Kaya mas mabilis at flexible ang ating pag-aaral. Pero dahil sobra na ang pagdedepend natin sa technology, kapag biglang nag-shutdown o nasira yung cellphone, ay hindi mo na alam kagad yung gagawin mo. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pandadaya sa mga online quizzes or exams. O kaya naman sa hindi pagbibigay ng pansin sa mahalagang gawain dahil sa matinding focus sa ginagawa o sa pinaglilibangan. Pero ang isang disadvantage nito ay yung sobrang screen time. Dahil dito, hindi natin napapansin ang oras dahil sa dami ng pwedeng gawin o pagkaabalahan sa mga bagay na ito. Kung minsan pa nga ay lumilipas ang isang buong araw sa kakagamit ng mga ito. Sobra na tayong napapagod kakababad sa phone. Minsan nga kagaya nito, sa sobrang puyat at paggamit, nakatulog na lang ako. Galing no? Paano kaya na-establish yung e-governance?
Ano ang e-governance? Parang yung e-governance is yung parang paggamit ng technology sa like government, gano'n, para mas mabilis yung service. So, parang yung ano, e-commerce, di ba? Yung e-commerce is para naman sa business. Parang yung pagkakaalam ko. Hindi, ayun lang ano ko, para sa akin. But what does e-governance really mean? E-governance or electronic governance is using ICTs at various levels of the government and the public sector and beyond for the purpose of enhancing governance. The Senate of the Philippines has taken a significant step toward modernizing government processes with the approval of the proposed E-Governance Act on third and final reading. This bill aims to streamline government processes and enhance transparency by institutionalizing a national framework for a unified digital government system. But does this actually work, and has it been shown properly to the whole community at all? In 2050, science and technology shape the way we live every day. AI helps us make smarter decisions, renewable energy keeps our world clean, and new inventions improve health and communication. Society continues to grow as people and technology work together for a better future. Why is it all black? Because every human action is a reflection of how the STS will turn out. Every person can visualize it, but for some reason, not everyone is able to experience it. Ikaw ba, ano ba yung Copernican? Alam ko yung Copernican, yung nagbago na yung geocentric model ng Pilipinas.